Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Man at sa ating YouTube channel. Mega love shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Muli naman po tayo nagbabalik sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakampeng. So doon nga po mga ka-action, mga kakampeng, no, kasi masyado nga ho maingay sa nasabing proclamation doon sa Dasmariñas, Cavite, na kung saan nandun si former Vice President Attorney Leni Robredo para itaas ang ating mga pambato sa Senado na si Kiko at Bam. So dito po kasi mga ka-action, pakinggan po nyo ang full speech ni Megastar Sharon Cunita na asawa ni Senator Kiko Pangilinan. Mukhang may tinamaan dito. Ngayon ko lang po napanood ito ng maayos. Mukha yatang may pinaparinggan si Megastar Sharon Cunita. Ito po mga ka-action, panoorin po muna natin ito ha. So ito na ho mga ka-action, mga kakampeng, no? Credit po at courtesy sa video ng Inquirer Net. Ayan, please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, ma'am and sir. Salamat po, lalabas na po sa March 6 sa Kapamilya Channel. Buong-buo na po, hindi na putol. Marami pa pong eksenang hindi nyo nakita. Nag-vlog pa ako, no? Di bale. Meron lang po akong, kaya po ako nandito. Alam nyo naman dahil po ang aking kabiyak ay tumatakbo na naman. Nung siya po ay naging partner ng ating minamahal na Pangulo sa Puso, si Ma'am Leni. Give up po niya yung kanyang Senate seat at yung dreams po niya. Yung lang naman po ang maglingkod. Palagay niyo po ba maraming nagsisisi na hindi si Kikong binotong Vice President? Kayo pong mga magulang. Alam niyo po, Miss Sharon Cunita, talaga po, kahit ang mga bumoto kay Sara, marami na po ang nagsisisi na siya pa ang binuto. Sa totoo lang. Marami talaga ang mga nadismaya kay Vice President Sara Duterte. Kaya marami po talaga ang nanghihinayang sa tandem na Leni Kiko noong 2022. Ayan po. Pero kami naman, ang mga kakamping, is naging flexible na po kami sa ngayon. Kasi may mga maganda naman na nagagawa ang si Mr. President Bongbong Marcos. Pero kay Vice President, dismayado ho kami. Sa totoo lang, Miss Sharon Cunita. Ituloy po natin ito ha. Masakit po ba na hindi si Kiko ang Vice Presidente? Alam niyo po, alam niyo naman, ako'y ina rin. Napakasakit po sa akin dahil ang pinakapaborito ko pong ginagampanan sa buhay ko ang pagiging ina at pagiging asawa. Yun. Hindi po ba napakasakit sa asawa pag narinig nyo yung asawa nyo daw walang nagawa? Marami po kasing nilabas nung araw na parang campaign against him na yun ang ipagkalat. Ang masakit, maraming naniwala dahil sa lakas ng mga pagdi-disperse ng informasyon na yon. Pero aaminin ko po, wala talagang nagawa yan. Wala po siyang nagawang masama. Wala pong nagawang pagnanakaw. Magta 29 years ko na po siyang asawa. Makwento ko lang po, yung bahay na pinatatayo namin, mahigit 4. Wait lang. Sa palagay nyo mga ka-action, mga kakamping, sa naging speech dyan ni Miss Sharon Cunita, sinong tinamaan? Kasi in-example niya po ang kanyang sarili na bilang asawa ni Senator Kiko Pangilinan. Napakasakit kung wala kang magagawa. Kung wala kang magagawa, wala kang nagawa, yun po yun. Kumbaga, ganito po yun. Ano bang ginagawa ni Vice ngayon? Ano ba ang nagawa na ni Vice? Although na may ginagawa naman siya, pero hindi po yun talaga sapat
para maramdaman natin ang kanyang pagiging pangalawang ina ng Pilipinas. Kumbaga, tumutulong siya, may mga programa naman siya, nakikita natin yan sa kanyang FB page, pinopost na po. At sa mga kalamidad, tumutulong din ang kanyang Office of the Vice President. Pero, hindi po natin nararamdaman ang concern niya na bilang isang pangalawang ina ng Pilipinas. Yung bisitahin ang ating mga nasalanta ng kalamidad. At bukod pa dyan, yung mga salita na dapat hindi natin marinig sa isang pangalawang ina ng Pilipinas is naririnig po natin dito kay Vice President Sara. Yung kumbaga, sa mga interview, parang hindi natin siya nakikitaan na pwede na maging presidente. Parang wala talaga sa kanyang aura na maging presidente. Kasi kung tutuusin mga ka-action, mga kakamping ha, dito, Vice President pa lang siya. Pero ito na po, na-impeach na po siya sa House. 'Di ba? At yung sa Senado, hihintayin natin kung makukumbik po siya doon. 'Di ba? Yun po yun mga ka-action. Hinalimbawa lang ni Miss Sharon Cunita ang kanyang sarili bilang asawa ni Senator Kiko Pangilinan. Pero may tinamaan dyan. Walang iba kung hindi si Vice President Sara. Ituloy po natin ito. 4 na taon na po, hindi pa tapos. Kasi po tawag namin sa amin, 1K, 1T. Kahig 1 to ka. Pag may kita, pagawa. Hindi naman nagmamadali, pero proud po ako doon na lahat ng binibigay namin sa aming mga anak ay galing sa sipag, tiyaga at pagod. Yun. Yan talaga. Ano yan? Maganda po yan na mensahe. Masarap talaga igastos ang pera na pinagpaguran mo, pinagpawisan mo. Yan talaga ang totoo. Tama? Mali? Tama po yan ang sinabi ni Miss Sharon Cunita. Okay, tuloy. At yung mga anak po namin, awa po ng Panginoong Diyos. Dahil ang big boss po sa bahay ay si Kiko. Pero ako po ang commander-in-chief niya. Ay maayos naman pong napalaki yung mga bata. Mahala ang bansa, takot sa Panginoon, mapagmahal sa Panginoon, at magaling po makipagkapwa-tao. Hihingin ko lang po, lalo na sa dami po ng mga nangyayari ngayon na marahil nakakasama ng loob sa ating mga mamamayan, di ba? Sunod-sunod, parang sabi nga sa awit na Rosas, gusto ko naman yung tuloy-tuloy ng mapagmalaki ko na ako ay Pilipino. Sana po sa darating na Mayo, wag po nating kalimutan. Humihingi po ulit kami sa inyo ng inyong pagmamahal at suporta para kay Kiko, number 51 po, para kay Senator Bam, number 5, para po kay Chel Diokno, kay Laila De Lima, at 10 po ng aming mga kasama po nila. Hindi po ako kandidato, saling pusa lang po ako. Pero yun po ang aking hihilingin. Sa lahat po na nagsasabing walang nagawa ang asawa ko, bukod sa ikikwento niya po mamaya sa inyo para marinig nilang lahat, bukod po sa inyo. Sana po saliksikin nyo, please research kung ano po ang mga nagawa niya para sa taong bayan. Papakwento ko po sa kanya yan pag akyat niya dito. Pero bilang misis po at matagal nyo nang kilala, 47 years na po akong nasa industriya ng pag-awit at paggawa ng pelikula. Wala po akong hiningi sa inyo na napahiya ako. Yung mga commercials ko po, pinipili ko muna ang mga produktong ini-endorso ko para hindi mapahiya sa inyo kasi pinagtitiwalaan nyo yung pangalan ko. Kahit po itong asawa ko, ilang kampanya ko na po nasabi yan. Pag po gumawa ng hindi maganda ito, hindi po ako mag-iisip na 2 beses, iiwanan ko siya. Dahil kawawa naman ang mga anak ko. Pero alam po ng Diyos, ganyan po buti ang puso ni Kiko. Kaya pinagmamalaki ko pong asawa ko siya.
Sana po bigyan nyo ng pagkakataon na makapaglingkod uli si Kiko bilang senador ninyo, bilang inyong senador na mapagmahal, masipag. Wala pong ginawa yan kundi magbigay. Wala po kahit kailan, kahit porsyento, kahit komisyon, walang binulsa. At hanggang ngayon po, mula po nung unang tumakbo siya 25 years ago, hanggang ngayon, hindi pa ho nang babago ang linis at buti ng kanyang puso at pagkatao. Kaya sana po sa darating na Mayo, tignan nyo naman po yung listahan ng mga tumatakbong senador. Happy po ba kayo sa lahat? Okay naman po yung iba, magagaling po. Pero yung iba, nauumay po ako. Kayo rin ba? Piliin po sana natin. Hindi natin pwede i-judge na hindi magandang intensyon nila. Pero pagdating po sa record ng serbisyo, katapatan, kasipagan, hindi ko po ipagpapalit si Kiko. At ipagmamalaki ko po lagi sa inyo. Maraming salamat po, Cavite. Maraming salamat po, kababayan nyo na kami bago matapos ang taon. We love you po. Mahal po namin kayo. Ingat po sa pag-uwi at God bless you po. Keep healthy and keep safe. Ngayon po, eto naman ang aking kabiyak. So ayan na po, no, winelcome niya na po dyan si Senator Kiko Pangilinan. Totoo naman ang sinabi ni Miss Sharon Cunita na tayo na mga butante na mga marunong alamin kung ano ba ang nagawa nila at magagawa pa at ang kanilang mga plataforma. Kailangan ho natin talaga i-research, di ba? Ang problema kasi sa ilan sa atin ng mga butante, wala nang research yan. Kasi ang iba nga, mahina ang kaalaman, di ba? Pero sa atin po, na mga marunong mag-research, nire-research po natin yan. At tayo mismo hindi na kailangan mag-research. Kasi alam naman po natin na maganda naman ang track record ni Senator Kiko Pangilinan at nila Bam Aquino at yung iba pang tumatakbo ngayon. Di ba? Yan po, mga ka-action, mga kakamping. Yung pong katotohanan dyan, importante po talaga ang mag-research. Di ba? Kaya, tuloy-tuloy lang po natin na suportahan ang Kiko Bam hanggang manalo po sila at maibalik dyan sa Senado. Dahil yan po ang kailangan natin na mga matitino, mga subok na at hindi kurakot. Kaya maipagmalaki po natin ang Kiko Bam. Okay? So yun lang po mga ka-action, mga kakamping Knog, share ko lang po sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si Action Man. Good evening everyone. Beautiful.